Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang bansa sa nanonood sa atin through our livestream.tv. Magandang araw po. And speaking of live streaming, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood na nag-aabang nung Sabado sa katatapos lang na Grand Finals ng NBC Choral Competition. Nanood ka ba nun, Partner J? Hindi mo nabutan? Ako, 15 million nanood sa atin dun. Oo, at alam mo ba na medyo umabot yan ng kulang-kulang, kasi yung last month natin, it was 2.5 million viewers eh. Oo, sana pera viewers eh. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood sa MBC Choral Competition. It was live dito po sa DCRH News Television. Magandang araw po at magandang araw, partner. Magandang tanghali din sa inyo, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin sa live stream. Dumarami nga yung mga nakapanood ng Biyaheng RH, ha? Oo. Kaya... May nagpapa-autograph na ba sa'yo? Wala pa naman? Wala pa naman. Ayos naman. Dumarami na rin po ang, syempre, mga nanonood at nakikinig at sumusubaybay dito po sa Biyaheng RH. At si Sir Jonathan Espino po ang naging guest natin ay unti-unti na raw nakikilala, sabi ni Sir Jonathan. Ibang level na yan. Anyway, partner, magpapakilala muna tayo. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po naman si Jay Julian. At syempre, ito po ang Biyaheng RH. At syempre, ano ba ang pag-uusapan natin para sa araw na ito? Partner Jay, panoorin po natin si Vien o pakinggan din natin si Vien sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa radyo. Ito po siya. Maraming salamat, Dennis at Jay. At alam mo ba, di ba, ilang araw na lang, we're counting days to Christmas actually. Ilang araw na lang, magpapasko na. At ngayon, siguradong marami sa mga kababayan natin ang nagra-rush na papunta sa mga malls, sa Divisoria, at sa iba pang mga pwedeng pagbilhan ng pwedeng panregalo at pangdisenyo sa kani-kanilang mga bahay. Pero, para nga ba pumunta sa ating mga destinasyon, syempre meron tayong mga dinadalang sasakyan. At napaka-importante na kapag may dala tayong sasakyan, alam natin kung paanong hindi tayo makakaabala sa iba ring mga motorista. Kagaya nga ng ating pag-uusapan for today, ang ating ibibigay na tips ay kung paano nga ba at ano nga ba ang mga dapat nating malaman tungkol sa road safety. Lalo na ngayong rush hour at Christmas rush na nga, maraming mga sasakyan ang nagmamadali at hindi na rin iniisip ang mga kapwa nila motorista. Kaya para hindi na natin patagalin ito, ibabalik ko na kina Dennis at Jay at ang pag-uusapan natin for today ay ang road safety tips. Yan po pag-uusapan natin ngayong Sabadong ito, partner, road safety tips, especially during Christmas. Yan. Medyo maganda-ganda yung pag-usapan. Oo, sa pag-usapan din natin, marami tayong nakakalimutan pagdating sa pagbumabagyo dito sa Metro Manila. Marami tayong nakakaligtaang i-check sa mga sasakyan natin. Tama yan. Okay. Sige, pakilala na natin kung sino yung ating mga kasama ngayon, Partner Jay. Siya po ay from PTT Philippines, Quality Safety Health Environment Officer po siya. Palakpakan natin, i-welcome natin sa live on studio si Mr. Jose Solomon. Sir, magandang hapon. Magandang hapon din. Kumusta? Na-traffic ba kayo papunta rito? Medyo, sir. Medyo matagal-tagal din bago makarating dito. Sabi nga namin ni Partner Jay, 3 na yung hindi mo kayang iwasan dito sa mundo. Sa Pilipinas pala. Una, kamatayan. Pangalawa, tax. Pangatlo, traffic. Definitely na yata, sir. Oo nga, medyo part na yata. Alam nyo, pag ang Pasko, pag walang traffic, parang kulang. Diba? Lalo na yung pagka nasa sa mall ka, hindi ka nakakagit-gita na ganyan, parang hindi Pasko eh. At syempre kasama po natin ang director po ng Confederation of Truckers Association of the Philippines, also a road safety advocate, si Engineer Alberto Swansing. Magandang araw po sa inyong lahat, Dennis, Jay, Joe, at sa mga nanonood at nakikinig sa inyong programa. Engineer po pala kayo, no? Opo, mechanical engineer. O kung medyo familiar yung boses ni Sir ay talagang na-interview to sa amin sa DCRH at sa lahat ng TV stations, lalong-lalo na. Especially nung sila ay nasa LTO pa. LTO and LTFRB. LTFRB, tinan mo nga yan. Okay, so ang mga pag-uusapan natin, road safety tips, especially during Christmas season, at saka pag-usapan na rin natin ng konti yung bumabagyo, di ba, yung mga road safety tips. Sa pagbabalik po ng Biyaheng RH, wag po kayong alis.
bahaging ito ay hatid sa inyo ng PTT, more than just fuel. Alright, balik po tayo sa Biyaheng RH. Kasama niyo pa rin ako. Ako po si Dennis at si partner Jay. O so paano? Kanino yung first question? Sa'yo na o sa akin? Ako, kahit ako laging ready. Sige. Kay Mr. Swansing muna. Secretary tuloy. sorry. Hindi lang Angel kasama. Oo, dediretso yan. Secretary. Okay, sir. Pag-usapan natin road safety, di ba? Touch lang tayo ng konti. Especially for the past few weeks and past few days, umuulan eh. Ano po yung pangkaraniwan na madalas makalimutan ng mga drivers, lalong-lalo ng mga Filipino drivers, especially dumadaan ng EDSA, ang i-check sa kanilang mga sasakyan pagka bumabagyo? Umuulan. Wiper. Ayan. Nagbabaka sakali sila na hindi naman uulan. So, nakakaligtaan nila or nilalampasan nilang chicken yung wiper nung sasakyan. Ayan. Yan, madalas mangyari yan. Tapos, of course, yung ilaw, yung headlights natin, kuminsan, after some time, kasi lumalabo yun, so, hindi nila napapansin yan, ano? Lalo na pag maulan, nagkakaroon ng problema yung ilaw, siyempre madilim. So, yun. Oo, kasi parang may lalo na dito sa Metro Manila, sa provincial, probinsyano po ako, sir eh. Yung ulan dito sa Metro Manila medyo iba, parang marumi. Because of the smog. Oo. Because of the smog. Oo, kasi lumalabo talaga yung pag napapansin mo yung headlight, iba yung dumi niya pagka nasa probinsya, iba yung dumi niya pag nandito sa Metro Manila eh. Oo, tama yun. Isa sa mga dapat natin i-check. Mga particulate matters yan na binubuga ng tambutso ng sasakyan. So, siyempre, nasa hangin yan. Pag ulan, babagsak yan. Oo, tama. Okay, baka pwede na natin tanungin yung, siyempre, Health and Environment Officer ito ng PTT. Total, na pag-uusapan na rin lang natin yung dumi ng hangin. Paano ba nagiging contribution ng siguro advocacy? Pag-usapan natin dito ng PTT, no? Can you talk about the advocacy po ng PTT po? Okay, isa sa mga successful advocacy which I may say is yung ating successful na Gas Up for a Tree, which is 3 years tayo nagtanim ng puno sa Bataan Natural Park sa Morong, Bataan. Wherein we planted 30,000 trees. So itong 30,000 trees, isa to sa mga inaasahan natin na pag lumaki, lumago, ito yung mag-absorb ng pollution. Hindi lang sa Bataan, kundi pati Metro Manila, kaya nitong i-absorb. Isa yun sa mga function ng Bataan Natural Park. Yes. So ibig sabihin hindi lang ito about road safety, yung mga pinag-uusapan din dito kung paano pahalagahan yung environment. Yung environment, correct. Okay, balikan lang natin yung mga sasakyan Sir, paano po ba? Sir Alberto? Bert na lang. Sir Bert. Ako lagi ko sinasabi, lalo na sa mga kapatid ko, sa tatay ko, na hindi ibig sabihin na pag wala kayong nararamdaman sa mga sasakyan ninyo, walang sira yan. Kasi ang mga Pilipino kasi, kung kailan may nararamdaman at may naririnig, doon lang nila ipinapacheck eh. Kaya run to death. Oo nga eh, parang doon na lang natin gawa ng paraan pagka may problema na. Yes. Diba? Sir Dennis, ang tawag doon ay breakdown maintenance. Inaantay mo masira. Pero Hindi ibig sabihin yung na pag-check ba ng sasakyan, saan ba dapat nagsimula? Di ba dapat bago ka umalis ng bahay huwag mo na hintayin na nasa kalye ka eh. Oo. Correct. Yes. So, Preventive dapat yan. Meron tayong ino-observe palagi yung tinatawag nating blow Bagets na yata. Blow bag. Bags. Yung first B is yung battery, no? So that's yung electrical system ng sasakyan. Kasama na diyan of course yung lights, yung wiper, no? Tapos yung L is lights. Yung O, that's oil, and W is water, no? Yes. Dapat tinitingnan natin. Tingnan mo, hindi lang yung tubig sa radiator, kundi titingnan mo yung fan belt, baka mayroon ng problema yung fan belt. Kung kailan nasa biyahe ka, saka mapuputol yon, di problemang malaki yon.
Then the second B is brakes. Yes. Yan, no? Dapat pinapakiramdaman mo, tinitesting mo yung brakes, kung matigas ba, malambot ba, kung prenes mo, kung konti lang yung distansya, or kung lumulubog yung paa mo, no? So, tapos yung A is yung air, dahil patungkol yan doon sa tires, ano? So, it's not only the air sa loob ng hangin, yung hangin sa loob ng gulong ang chinecheck mo rin, kundi yung kabuuan ng gulong. Baka naman kinakailangan ng palitan yan, no? And of course, the last one is G or D. G is for gas, D is for diesel. Then, of course, ang pinakamahalaga sa lahat, maayos nga yung sasakyan, kumusta ka? Ay, driver, yung driver. Oh, yung driver, ano? Maayos ba yung kondisyon ng katawan mo? Hindi ka ba inaantok? Hindi ka ba nakainom? Yung mga ganun. Correct. Actually, yun nga yung sinasabi natin na kanina na blow bag. Na dapat ngayon, ang dinagdag na natin dun is yung ETS. Kaya ang tawag na sa kanya ngayon is blow baggets. So yung E, early warning device. Oo. So syempre, hindi natin alam kung kailan tayo mag-stall sa kalsada. Make sure na nakikita tayo na ibang motorist. Paano natin gagawin yun? Kailangan may early warning device. Hindi yung sulo o kaya yung tangkay nung... Yung tangkay ng sanga. No? Madalas yan, lalo na sa LA. Yes, correct. Oo. Ipil pa yung kinukuha. Yun yung T is yung tools. Kailangan at least meron kang basic tools. No? Kasi hindi mo alam, baka mamaya pagka huminto yung sasakyan mo, yung pala, kailangan mo lang higpitan yung isang tornilyo. Pero kung wala kang tools, paano mo gagawin yun? Tatawag ka pa. At saka, dapat alam mo kung paano gamitin. Correct. Tama yun, Sir Lenz. Yabang ha. Pero kayo ba sa PTT, sa mga retail station nyo, meron ba kayong advocacy dyan sa mga, customers nyo? Isa sa mga services na pinoprovide ng mga PTT service station, itong underhood checks. When we say underhood check, itong mga forecourt attendants natin, nag-undergo sila ng training, they have the knowledge, basic knowledge in checking to assist yung motorist in checking these blow baggets, except the S, no? So, they will help you to check for your battery, your lights, your oil especially, and they can even introduce you kung kailangan mo na mag-change oil. I-introduce din niya sa iyo yung different product line ng lubricants ng PTT. Requirement yun, sa mga taga-PTT, paano ba approach para sa mga customer dyan? Meron tayong tinatawag na 7 steps. No? So, pagpasok ng motorist yan in any PTT service station, may 7 steps sila na sinusunod. Okay. At ang isa sa steps niyan ay ito nga yung offer ng underhood checks para ma-assist yung mga motorists to check yung condition ng sasakyan. Oo. Kasi ikaw mismo na driver na nagpapacheck, might as well pacheck mo na rin yung sasakyan mo, di ba? Totoo. So, napag-uusapan yung mga check-up. Ideally ba, Sir Bert, paano ba? Ilang beses mo, tulad yung nabanggit ko kanina, ang Pilipino, ang ugali ng Pilipino, hindi nagpapacheck up yan hanggang hindi nakakaramdam ng problema. Ideally ba, gaano ba kadalas po dapat magpa-check up ng sasakyan? At saka, ano po yung particular na bahagi ng sasakyan na kailangan po talaga ng thoroughly na check-up? Merong mga parte ng sasakyan na you have to thoroughly check. Tapos meron naman yung tinatawag natin preventive. Normally, ang ginagawa dyan, every 1,000 kilometers, you check the vehicle. No? So every 1,000? Every 1,000 kilometers na tinakbo ng sasakyan, check upin mo yan. Dahil maaaring merong telltale signs ng depekto ng parte ng sasakyan. Lalong-lalo na yung gulong, yung gulong. Maraming mga vehicle owners na dinidisregard yung gulong sabi na, bago yan Pero bago nga, pero yung pala binigay sa iyo ng dealer mo lumang stock. Bagong bili, pero lumang stock. Dali, Sir Bert, pwede mo tutukan natin yan. Paano ba namin matatawa yan? Totoo yan, sir. Medyo, pagka ganyan kabibili ko lang nun sa akin. Ako, wala akong kaalam-alam. Paano ba? Of course, ang tinitingnan mo dyan is yung pagbibili ka ng gulong. Yung loob ng gulong, no? Okay. Dahil kasi, may mga telltale signs yan. Kung halimbawa, mahuna na yung
yung wall, Okay. side wall ng gulong. Ano? Ah. Bago nga siya pero lumang stock. Yun ang tawag doon eh. Halimbawa, matagal na yun na inventory dyan. Tapos ang Hindi nabibili. stock pa. Oo. Hindi yung nakatayo, ano? Kundi nakahiga. Tapos napapatungan ng ibang gulong sa taas. Ang kukunin ngayon, ibibigay sa iyo nandun sa ilalim. So, ano na yun? Okay. Siguro isang tip na may bigay ko rin, sir. Check natin doon sa sidewall. May series number Series yan. number yan. Yan. Always check yung last 2 digit. Yun yung correspond to the year of production. Yeah. Last 2 digits. Saan Yes. matatagpuan yun, sir? Sa sidewall ng mga gulong natin. Gulong. Yes, so it's alphanumeric. I think it's nandun yung week Okay. of the year. Tapos yung pinaka-last nga is yung yung last 2 digits. Pinag-usapan natin yung wall sa loob ng Sa labas, loob. sa labas. Sa labas. Sa labas, oo. Okay. Kaya Hindi yung 205 point ano. Dahil kasi yun ang rim Hindi size. yun. Ano, yung Okay, ano. okay. Kundi meron maliit lang yun na ganyan. Mas maliit lang yun. Tapos nakalagay. Alphanumerics ngayon. Ang importante is yung last 2 digits. Last 2 digit, which is tells you kung anong year na manufacture yung gulong mo. So, paano yun? Yung una na binigay sa'yo, medyo bago-bago, tapos kinuha sa ibabaw, tapos yung isa kinuha sa ilalim. Is that dangerous? Paano po ba? Hindi ba Kung recommendable matagal kasi yun? halimbawa na stock yun, ano, Oo. hindi na naibibenta, nadadaganan yun. Siyempre, nakukompress yung gulong eh. Okay. So, nagkakaroon ng diferensya yun sa structure mismo ng gulong. So, ang proper filing pala nung gulong, dapat nakatayo talaga siya. Upright. Kasi ginagamit mo siya upright. And okay. strongest part ng tires is yung tread mismo, hindi yung sidewall. Yung sidewall kasi yung weakest point of the tire. Yeah. Maramihan yata dyan yung mga binibenta. Yun yung mga sinisale, ano? Yung mga lumang. Oo. Ala. At maraming sakuna nangyayari, gulong ang dahilan. Correct. Hindi nila alam na Correct. gulong ang dahilan. Totoo. Tapos yung iba pa na may promo rin na hindi dapat isa-isa, di ba? Dapat dala-dalawa yan. Paris-paris yan dapat. Kung ano lang yung Ideally, pumutok apat yun. yan eh. Normally, yung ginagawa ng mga vehicle owners. Kung ano lang yung may diferensya, yun lang. So, hindi na pare-pareho yun. No? Oo nga eh. Yung iba dyan, magkakaiba pa ng tatak, di ba? Kasi, di ba, may mga promo yan eh, di ba? May mga promo yan. Kung ano yung mura, yun lang ang kinukuha nila. At minsan, ang isa pa dyan sa gulong is, pag binentahan ka ng gulong na hindi appropriate gamitin dito sa atin. Okay. ganun pala. May ganun po ba? Yes, there is. Paano po, sir? Huwag kang babagit ng brand, sir. Huwag kang babagit ng brand, ha? Pero ibulong yung mga Biling mo, off-air, sir. Yung temperature pinag-uusapan dyan Okay. eh. Merong gulong na pang yelo lang, no? Hindi mo pwedeng gamitin sa temperate countries kagaya rito. Okay. So, you're saying, Sir Bert, merong nangyayaring Oh, ganyan? yes, Merong gulong na pang-yelo lang na available sa Pilipinas? Na nakakarating dito sa atin. Dahil kasi hindi mabenta na ron sa ibang bansa, Ay, patek ang bata ka. then dinadala na dito yan. So meron palang mga ganyan. Yeah, meron yan. Aray So ko, mag-ingat tayo dyan. tingnan mo nga yan. Dapat pala, chinecheck din natin yung mga nire-regulate gulong. din, You want to add something, sir? Yes, speaking of tires, wag rin natin kakalimutan. Ang mas madalas na nakakalimutan, spare tires. Ikaw, Sir Dennis, kailan mo huling na-check yun? Kasi check ko lang yan. Nung birthday ko, Mas madalas, tama, di ba, Sir Bert? no? Mas madalas. That's why they develop yung tinatawag na run flat tires. No? Mas expensive yun. Oo. And some of the more expensive models ng sasakyan, yun ang nakalagay sa nakakabit ngayon sa mga sasakyan na yan. Dahil kahit na nag-flat yun, hindi mo mahalatang flat. No? oo. Takbo lang, pwede mo patakbuhin ng patakbo. Kumbaga, drivable pa rin yung Drivable sasakyan. So bagay, mga PTT naman, meron naman silang di ba? Kompleto naman yung kanilang mga services doon sa Yes, so we have the air and water station Yes. wherein our forecourt attendants is happily to assist and Yes, serve our motorists. Saka Change oil din dyan. Pwede rin magpa-change oil. Yes, in selected service station wherein they have the lube bay, they can also serve the oil change. At saka iba dyan, may partner kayo na Rapid Day, di ba? Rapid Day, ZXL. Di ba? Yeah. Meron kayong partner Meron, na mga sir. service stations yan. Not only change oil, pati kung ano yung service na kailangan sir, Oo. sa sasakyan natin. Tapos it's may kape pa. Di ba, no, Sir Jay? May kape yan, di ba? Tagal dumating na Ang tagal dumating ng kape na yan. Also speaking of tires, so yung gulong yung air sa gulong, we recommend na imbis na ordinary air ang ikakarga nyo rin sa gulong,
gumamit kayo ng nitrogen. Nitrogen. Yes, nitrogen. Because yung nitrogen, kahit na matagal ang ikot ng gulong, hindi umiinit yung hangin sa loob ng gulong. Kasi that's one reason kung bakit sumasabog yung gulong. Dahil after some time na nagta-travel tayo, di umiinit yan eh. Yes. Yung, nag-expand yun. Kung mahina na yung gulong mo, lalo na't kung mahina yung gulong mo, doon sasabog yun. Okay. So marami tayong napag-usapan na magbe-break na muna tayo, Sir Jay. Magbabalik po ang Biyaheng RH. Diyan lang po kayo. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PTT, more than just fuel. Napakaikli talaga ng oras natin, partner. Oo, napakaikli. So, Kaya mo gagawin natin, mananawagan tayo sa management sa gawin ng 1 hour and a half. Okay, so parting ways na tayo kagad, Sir Jay. Bigyan natin ng pagkakataon para makapagbahagi ng mga huling pananalita. Siyempre, from PTT muna. Okay. Yes, siguro wag lang po natin kakalimutan Yes. ang acronym ng Blow Bagets. Yes. Bago tayo bumiyahe, especially this coming Christmas, may mga magsisiuwi ng probinsya. Correct. Before umalis, daan muna sa PTT station, patulong tayo sa forecourt attendance. Check our cars. Yes. Low bagets. Pero kayo ba, pahabol lang, yung sa PTT, meron kayong parang, pag ganitong mga season, naglalabas kayo ng mga programa para ma-remind yung motorista na ano yung mga dapat gawin pagdating sa road safety. Yes, sir. Yung mga forecourt attendants natin, meron din silang initiative na introduce yung checking sa kotse natin, no? Bago tayo umalis. Especially pag habang nag-fill up, lalo na kung full tank, iniikutan na rin nila yung kotse niyan. Yung tires. Sir, i-check na natin tong tires ganyan. Alright. Okay, maraming salamat sa Sir Jose. And Sir Bert, ano bang pwede nating i-advise sa mga kababayan natin na nagda-drive sa ngayon? Yung para sa mga kababayan natin na nagmamaneho, ugaliin po natin na unang-una, dapat siguruhin natin na yung sasakyan ay nasa tamang kondisyon. At of course, bukod sa sasakyan, yung ating sarili. Siguraduhin din natin na nasa tamang kondisyon. At kung tungkol dito sa traffic sa Metro Manila ang pinag-uusapan, dapat po ay magdala kayo ng isang katerbang hinahon. Nako! No, para maiwasan natin yung road rage na tinatawag. Lalo na pagka nasa likod nyo yung... Never mind, sir. Sir, pwedeng paabala ka isa lang? Okay, go ahead, sir. Go ahead. Malapit lang to sa timing lang din sa Christmas dahil marami tayong Christmas party na pupuntahan. Yes, So engage tayo sa inom. So isa sa mga tip na maisa-suggest namin is as much as possible kung ma-avoid natin yung uminom kung tayo magdadrive because alcohol can give you a false sense of confidence. Oo nga eh. Correct. Alam nyo, ito, may habol ko lang. Total, nabanggit mo na yan, sir. Merong isang, hindi ko lang maalala kung ano yung pangalan. Merong isang grupo ngayon na nagbibigay ng service. Lalong-lalo na ngayong Kapaskuhan. Pagka kayo lasing, tatawagan nyo lang po yung mga grupo na to. Sila po ang magdadrive para sa inyo. Wow. Hindi ko na maalala yung maalala yung minsan nakausap namin sa DZRH dyan. Pero sigurado kayo makakauwi ka niyan. Oo, sigurado. Sa Kasama amin, yung ginagawa sasakyan. namin yan. I'm also a member of Automobile Association of the Philippines. We extend that service to our members. Na kung sakaling they had one too many, pwede nilang tawagan ang aming opisina Yan. para ihatid sila sa kanilang pauuwian. Kakarga yung sa kanilang sasakyan doon sa aming flat truck. Okay. Kasama sila. Then sakay atin. Oo, Magugulat na lang siya paano nakauwi siya ng umaga. Baka naman may number ka dyan, sir. AAP, that's Automobile Association. of the Philippines. AAP. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Anong pwede nating salamat muna kay Sir Jose Salaman ng Quality, Safety, Health and Environment Officer po ng PTT Philippines and of course ang Director Confederation of Truckers Association of the Philippines, also our Road Safety Advocate. Sir, maliitan lang na explanation. Ano po yung grupo natin na Philippine Yung isang grupo Confederation of pa Truckers? is, multidiscipline. I'm a director of the Confederation of Truckers Association of the Philippines. Then at the same time, I'm the Secretary General of the Philippine Global Road Safety Partnership at member din ng consultant ng Automobile Association of the Philippines. Also at the same time, I do consulting sa Toll Regulatory Board.
Uy! Totoo ba? Tataas yung... Pinag-uusapan po. Kasi sabi nila ngayong... 2015 daw yata? Nag-file po ng increase yung Manila North Tollway Corporation. Base doon sa pinirmang STOA na tinatawag. But of course, that is carefully being looked into by the Toll Regulatory Board. No? So, totoo po ba yun? Dalawang petisyon na daw po yung nadidinay? Yes, magmula pa noong 2011, kasi they're allowed under the STOA na mag-file ng increase. Pero ang sinasabi ng Supreme Court under the Francisco case, hindi naman nangangahulugan na pag nag-file, you automatically grant. Approve na kagad. So, mga kailan po kaya palagay ninyo? Itong papasok na 2016? Kasalukuyan pong pinag-aaralan yung bagay na yan. Of course, ang public interest is always Yes, number one. Nasa isip ng ating ano. Pagka ganun po, ano pong... Pasensya na kayo, medyo makulit ako. Kasama NLEX, STEX. Ang nag-file lang po ng petition is yung NLEX, yung Manila North Tollway Corporation, which is the operator of itong North Luzon Expressway, at yung SCTEX. Kasi sila rin ang nanalo doon sa bidding sa operating ng SCTEX. Okay. Tsaka yung Cavitex. Yung kasama. Okay, kasama pala ako. Pagpapaalam na kami, maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig po sa atin sa DZRH, nanonood po sa DZRH News Television at nanonood po sa atin ng live sa pamamagitan po ng www.ourlivestream.tv. Kami po ang inyong mga nakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako po si Jay Julian. Magbabalik po kami next Saturday ulit dito po sa programang Biyaheng RH. Bye. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng PTT, more than just fuel.